Hello, nakamute pala yung mic. So meron tayo re-reaction ngayon. Dahil nabuksan ko lang ito ilaw. Ayusin ko lang ilaw Yan. Meron tayong re-reaction mga kababayan ko. Ito ay kay Agassi Ching. Ang title ay Exploring Latest Abandoned Ghost Town. So panoorin nga natin to. Ngayon pa lang ay inuunahan ko na kayo na isa ito sa pinaka nakakakilabot na exploration dahil dito ay nakasaksi kami mismo ng taong sinapian. Tay, magandang gabi ho. Ano po pangalan niyo, Tay? Godofredo Labareño. Gano'ng katagal na abandonado tong lugar na to? Pag Bagyong Yolanda, 1 buwan lang, nag-clearing ito agad. Pagkatapos, Yung sa Bagyong Yolanda. Siguro yung pabahay na to sa mga victim ng Yolanda. Panahon ni Noynoy ito, di ba? naggawa na kami ng kuhan para matayo na ito na mga unit, ito na mga pabahay. Ilang bahay po ba itong lahat, Tay? Mahigit 600 para sa biktima ng Yolanda daw. 11 years na po ang nakalipas. Bakit naging abandonado po to? Ano po ba yung nangyari? Kasi hindi pa matatapos. Palagay ko yung pera talaga, kinurap lang ng mga kontraktor. Oo, yun ang naging problem. Just imagine, ang nalikom na donations ng Yolanda before, sa pagkakaalam ko, $10 billion eh. May nag-compute nga niyan, doon sa $10 billion, kinumpute nila yung ano ng mga victim, yung number ng victim, ilang families, versus do sa $10 billion. I don't know kung anong ano na yun, kung anong napanood ko nun. Matagal na yun eh. Kayang bigyan daw ng tigi 1 milyon ang bawat pamilya nun eh. Doon sa $10 billion. Pero hindi ko naiintindihan bakit parang na ano yan. Panahon ni Marrojas yata yan, nung ano pa siya. Ano bang ano ni Marrojas nun? Secretary siya ng something nun eh. Then si Noynoy yung presidente. Na ang rumor nun, ayoko mag-politics pero parang naririnig ko before, ang rumor nun kasi parang kinurap nila, ginamit pang eleksyon. Pero kung gaano kahayop pero narinig ko lang naman yun. Hindi ako nag-vlog dito para sa ayoko ng topic na politics. Pero nakakapagtaka, ang nalikom nun talaga $10 billion. Ang dami nag-donate sa Pilipinas nun. Tapos nakikita nyo yung mga dinonate na pagkain, nabubulok, inuud na hindi man lang naibigay doon sa mga kasi anong nangyayari ganito, merong mga nakabox na na ready to bigay na. Ang ginagawa ng local government, binubuksan pa yung box. Alam mo yon, inaano pa nila, inaalis pa yung laman, nire-repack pa nila para I don't know kung ang reason ba ay ilalagay doon sa supot na may pangalan ng politiko, 'di ba? Ready to bigay na yung box na yun eh. Bibigay na lang yung box na yun eh. Tapos ang daming mga dinonate na mga dilata na nasira na lang sa warehouse, na hindi na pakinabangan dahil nga sa sobrang corrupt. 'Di ba? Tinitipid-tipid nila na hindi ko alam kung saan napunta. Ang daming nagutom na hindi napuntahan nung basura nag-handle nung sa Yolanda. Napilit kami pagpunta dito kasi yung bahay namin ay nasira ng bagyo at saka wala na. Nasira yung bahay nyo ng Yolanda, kaya dito kayo tumira. Pumunta na lang kami dito. Sinabihan namin na dito na kami titira kasi may unit naman kami. Okay. Para makapunta sa bayang ito ay kinailangan namin bumiyahe na mahigit 2 oras mula sa Tacloban City. So ayun guys, nandito na kami ngayon sa Abandoned Ghost Town and kasama ko si Steve. What's up guys? Tatry rin namin mag-explore ngayong hapon para mas makita nyo yung paligid niyan, kung ano yung itsura ng mga bahay. So, let's go, Steve! Yung mga unang bahay guys, ganito kalaki yung bawat bahay niya para... Liit na paano ka titira dyan? Ay, may naalala na naman ako na mismong taga Leyte. Kasi 'di ba may pasyente kami sa heart center before. Taga Leyte, biktima din ng Yolanda. Ang kwento niya, medyo maganda pa nga to eh. Yung project daw ni Noynoy nun, alam mo yon, yung parang ayoko ng politikang vlogging Pero yung project daw ni Noynoy nun, alam mo yung parang yung pader sobrang nipis. Buti nga ito, medyo maganda-ganda. Pinakita sa amin yung picture nung naranasan nila. Sobrang hayop talaga yung
yung nag-handle ng Yolanda tragedy nun. Tinan mo, lalo na ito, let's say, sabihin na nating semento yan, pero tinan mo, itsura, liit-liit. $10 billion ang pondo. May idea kayo kung gaano ka, ano siya? Parang Just imagine, $1 billion yun ha. Hindi yun peso. So, just imagine, kung ang conversion ng $1 ay 50 pesos, sa $1 million, 50 million pesos yun. Just imagine kung magkano yung $10 billion na nalikom. studio type siya. Pretty small for a house with a family. Pero para lang magkaroon kayo ng idea, ganito siya kalaki. Siguro, 2 kalahating aga na nakaganito. And as you can see, it's just walls and ceilings. Pero ito, may mga bintana na rin. Sa likod niya, yan, may sink. Tapos sa likod niya, meron siyang CR. So, basically, very plain. But I think this is almost done, right? Just a few renovations. The foundation seems like it's Yeah, here. it's good. The foundation's already here. They already have outlets where you can like plug stuff. You got the Mga sink, the bathroom. Sobrang liit, Pretty much ano? complete. Maybe 80% complete. 80%, yeah. Matapos ay sinunod namin ang mga katabing bahay na nakahilera dito. Let's check for comparison lang the house beside it. It's pretty much the same. Same thing. Parehas lang. Tapos mapapansin nyo, some houses have doors. Some houses don't have doors. Yeah, I feel like the ones with doors, maybe there could be people from the family living in them. Really? There's one house right there that looks occupied. Yeah. Bawat Hindi, siguro ninakaw na yung mga pinto dyan, ano. bahay may nakasulat na block 4 lot something. May mga indication kung ano yung number. Pero hindi pa natatapos. Puro block 4 lot lang siya. So, pare-parehas lang halos lahat ng dito sa row na to. Unfinished, mga 80% done. Pero tingnan natin mga ibang bahay kung ano yung pinagkaiba. Sa patuloy na paglilibot namin ay napansin ko na habang lumalayo kami ay mas nagiging less developed ang mga bahay. Parang pinabayaan na talaga, no? So guys, pretty much the same yung mga itsura ng bahay. Pero yung iba, may mas mga less na pintura at yung iba mas less na gamit. And meron talagang signs of living dito guys kasi may isang family na nakatira. Signs of Tapos yung mga apo-apo niya, yung mga anak niya dito na rin nakatira. So may mga papansin kayo ng ibang bahay. Paano, may walang mga kuryente? sapatos, may mga damit na nakasampay. At the others, wala na. So it's not totally abandoned, partly abandoned. At matapos ang konti pang paglalakad, Okay guys, so napansin ko dito Sayang na sa yung- bigit ng part, wala na siyang pintura or bakbak na yung pintura niya. At dun sa part na yun, wala talagang pintura pa. And dito mapapansin nyo guys, ang difference is wala pa siyang mga blinds. Lahat yan oh. Ito, wala pa nga pintura yung iba dyan oh. So, hindi 100% yung may pintura ng mga bahay dito. Siguro mga 25% lang or 20%. Check natin yung loob. Ito yung loob. May structure pero wala pang kahit ano. Wala pang outlet. Hindi katulad ng mga una. Grabe, ano, parang gumawa lang ng ano, ng, alam mo yung kulungan ng baboy, na, ito, bahay nyo na yan, at least may project tayong bahay. Yung talagang sisilungan lang talaga, nandun na yung magiging kusina mo, bahala ka na dyan maglagay ng, ano, studio type eh. Una nasa harap. Walang pintuan, wala pang blinds, wala lahat. at habang lumalayo pa kami ay unti-unti namin nakikita ang kanyang pagiging abandonado. So guys, dito sa may part na to, nasa gitna pa rin kami pero medyo Sayang. underdeveloped na talaga siya. Wala pang pintura, wala pang kahit ano, structure lang talaga. And napapansin nyo dahil hindi na siya nagagawa, natatabunan na siya ng mga puno at grass. So, it's gonna take a lot of work. Pero dito mo rin makikita na talaga matagal na siyang abandonado. Medyo mabigat na ang pakiramdam dito at sinabayan pa ng malakas na ulan. Kaya napagdesisyonan namin na Babalik kami maya-mayang gabi para mas mag-conduct ng deep na exploration and investigation. So, abangan nyo mamaya. Let's go. pagsapit ng gabi ay napansin namin Nakausap namin yung ano. Ito ha, pumunta kami, alam ni Punso to, tsaka ni RBS. Nakausap namin yung caretaker ng Villa Epipanya. Gigil na gigil daw kay Aga si Ching yung may-ari. Hindi ko alam kung bakit. Parang kasing nangyari daw. Pinalabas daw nila. Napanood ko naman yung ano, yung exploration ni Aga si Ching doon. Hindi naman ganun kalala, pero galit na galit daw yung may-ari kay Aga si Ching. Siguro dahil malaki ang reach ni Aga si Ching, no? Na pinagmukha daw na parang bahay ng demonyo yung ano, yung Villa Epipanya. 'Di ba RBS, nakausap natin yung caretaker. na medyo iba na ang pakiramdam dito. Ngunit Parang masyado daw ino-A yan. Pero napanood ko yung video ni Aga si Ching. Hindi naman ganun ka, ano? Hindi naman ganun ka brutal. tinuloy pa rin namin ang paglilibot.
So guys, ngayon naglalakad kami. Medyo madilim na talaga kasi gabi na and matalahib yung paligid. So nag-iingat kami sa mga pwedeng ahas or kahit anong kumagat sa amin. First time, Steve, in history that we found a ghost town in the Philippines. I was never expecting it. You know, we were in Tacloban and we were just Finding- our first day. We're scouting for locations. Yeah, we were scouting for locations and Pero maganda nga sana dyan sa Tacloban kasi marami namatay talaga dyan, no? Sa Yolanda. Pero yung ano, itong abandoned subdivision na to or itong village na to, parang sa akin, bakit nyo i-explorean? May nangyari ba dyan? May history ba dyan? Diba? Meron bang history dyan? Parang wala namang history dyan ang sabihin natin kababalaghan. What we found was a ghost town in Leyte. At habang lumalalim ang gabi, ay mas nag-iiba na ang pakiramdam sa paligid. At nagulat na lang kami nang sinamahan kami ng anak ng pamilya dito. So si Alan, guys, yung anak ni tatay kanina na in-interview namin. Tama po, no? May sinasabi ngayon si tatay sa amin na medyo mag-ingat kasi may white lady. Banda, may babae na katalakbong dito. Pakakita, tanghali dapat. Tanghali! Baka tao yun. Hindi daw. Nakita mo na, kuya? Nanay ko nakakita. Tsaka yung mga pamangkin ko. There's a lady with a veil. wow. So ngayon, guys, sasamahan kami ni Kuya Alan kasi medyo Di ba nagiging nice na lang si Aga si Ching doon? Parang, ano, nag-aalala sila sa amin. Medyo matalahib and medyo madilim na, no? So, sasama kami ni Kuya Alan para ikuti pa yung ibang houses. All right. Yeah. So he's gonna lead us He told us. to the area that he found, where he found the white lady. At dito, unti-unti nang magsisimula ang mga kababalagan. So yun guys, makikita nyo medyo matalahib na talaga dito. Matataas na yung mga puno. Hindi na mapapasok yung mga ibang bahay kasi punong-puno na siya ng damo sa loob. Pakita mo yan. Yan o. Hindi na siya mapapasok. Look at the overgrowth. Yeah, it's so overgrown, right? Yeah. Kung kailangan nila ayusin to, kailangan ayusin na nilang tuluyan kasi kung hindi, ang dami ng mga damo na kailangan tabasin. Kung di tuloy-tuloy itong tutubo, mas mahihirapan ng linisin yung place para ma-start yung reconstruction. That looks crazy. What can you say about it, Steve? Dude, we didn't explore this part during the day. Yeah, I never came over here. yeah. Dude, it's way more overgrown. Kinda scary though, Yep. man. We're in the middle of nowhere with no one here. Dude, I don't even think I have signal here. And we're very far from our place. So guys, habang tumatagal, mas tumataas na yung mga talahib sa paligid namin. Tingnan nyo kung gano'n na kami kalayo. Wow. Isang buong village na walang tao. Isang pamilya lang nakatira. Tinuloy namin ang paglalakad at umabot na kami doon sa pwesto kung saan may kung isang pamilya sila, edi mag-anak na sila na mag-anak dyan, ano, para maukupan na lahat. nagpapakitang kaluluwa. So ano pa po papunta doon, Tay? So the white Safe- lady's here? Saan po yung nakita niyo white lady? Shit. All the, bro, No, bro, you all the way at the end. Yeah, that's where he saw the white lady in the afternoon, bro. In the afternoon. Yeah, he saw it in the afternoon. One more in the dark. One more at night. Look at that, it's so dark. Sobrang dilim, guys, wala na kami makita. Tsaka hindi na siya mukhang bahayan dito sa bandang gitna. Feeling ko nagiging nice na lang sila eh. Doon sa, ano, kasi nga, di ba, wala, for me ha, wala naman talagang i-explorean dyan. Wala namang history ng patayan dyan or ano. Feeling ko nagiging nice na lang sila dun sa, ano, dun sa, To be honest, hindi ako natatakot sa mga kahit anong multo What the ngayon. heck? Natatakot ako sa mga gumagapang kasi may mga naririnig kaming mas mga nakakatakot talaga yon. Malay mo may cobra pa dyan, ano, or something. So he brought us here. gumaganon-ganon. Pero Or worse, yung katulad nung ano, yung naranasan nila Sir I.M. Reverie dun sa anong lugar yon? San Rafael, Bulacan ba yon? Yung parang ganito din. Kaya lang may addict naman dun. Lipas lang ang ilang minuto ay nagulat ako nang may nakita akong lumulutang. I saw something standing. Really? Yeah. Where? There. You thought you saw something standing? Yeah. Kaya parang may nakita ko kaninang puti. Who lives here? I don't know if what I saw. Yo, there's chickens. Are these chicken homes? Ito yung bahay niyo, kuya. Chicken farm? Bahay namin dati, nandyan, nakasilunagay ko doon. Pangatlong lipat na yan. They have their chicken farm here. Diyan mayroon nagpapakita na matanda dyan. Tanghaling tapat, katalukbong. Doon yung inuman namin noon, yung balon na yun. May nakita kayo doon? Yung nanay ko nakakita dyan, tsaka yung mga pamangkin ko. Parehas yung nakita ng nanay at pamangkin niyo.
Ngayon sa gabi, may napapansin ba kayo minsan pag nandito kayo? Wala naman ako napapansin dito. Pero yung nagpapakita lang sa mga pamangking ko at saka yung nanay ko. Sa tingin mo bakit po kaya? Ewan ko nun. Matandang babae na katalukbong. At dito ay tuluyan na nagkwento si Kuya Alan sa mga kababalaghan ng ghost town na to. He's telling me that there might be some in the abandoned houses because there's no one living there. Okay. Wow. Let's go back. So, does he think this place is... Wala eh. For me, ang mag-fuel lang sa paranormal kung may history eh. I mean, saan nanggagaling yung multo doon kung wala namang history? Bigla na lang nagta-travel yung multo, nakita niya, may abandonado dito ako magmumulto. Diba? Parang ito yung sinabi before ni Sir Ed, na kaya hindi siya pumupunta ng sementeryo para mag-ghost hunt. Kung tutuusin naman daw, wala naman daw masyadong doon, kaluluwa or multo. Kasi nga naman, wala namang history ng pagpatay doon eh. Dinadala na lang yung katawan doon, yung mga katawan na lang ang dinadala doon. Same as this one, parang kung wala rin lang naman history ng patayan or may namatay man lang, may tumira man lang doon na namatay. Parang, I don't think na, kailangan maging haunted yung isang lugar. haunted? Yan, opinion ko lang po yun, mga kababayan, Pero gusto ko, explain nyo sa akin, pwede ba maging haunted ang isang lugar na porkit abandonado lang siya? Yung wala, katulad niyan, ginawa yung, pwede siguro, halimbawa, habang ginagawa yung village na yan, biglang may namatay na karpintero. Pwede. 'Di ba? Pero yung nagawa yan, tapos wala lang, hindi lang naging residential, may possibility sa may magmulto ba? I don't think so. 'Di ba? Sa tingin mo ba kuya, may kababalaghan daw dito? Meron. Yes. Yeah. Meron Wow. dito balagan. Okay, that Bakit? changes Ano yung, everything right now. Yeah. Was not expecting that. Pwede ba namin maikot yung mga bahay ngayon? Oh. Sasamahan niyo kami? Parang He's gonna go with us to tour the houses. Yeah, okay. Maybe we should check out a few of them now. Yeah, I agree. Before Okay. going home. Tara kuya. Isa iyon sa maling desisyon namin dahil hindi kami handa sa mga susunod na mangyayari. Kuan. Rasyon. May orasyon. So, hindi naman pala natatakot si Kuya Alan sa mga kahit anong multo or aswang kasi meron siyang orasyon. Pag siguro dyan, kaya Pag yung mga orasyon na yan, ano na yun eh. Yeah, with all due respect sa mga nag-oorasyon, pero kasi parang feeling ko parang layunin na lang nito, mag-show off eh. Alam mo yun, yung parang i-flaunt yung kanyang orasyon. baka may ahas eh. Do we have ghost equipment? You know. Yeah, it's with... Oh, no, banda. We should use it right now, right? Yeah. Actually, kuya, meron kaming ibang ghost equipment. Gusto mo ba i-try namin? Baka may ma-detect tayo. Nagsimula dito nang ikinagulat namin ang sinabi ni Alan. May kuryente pala doon, Ano po yun? Madali lang naman daw silang tawag. Aalis kayo, kuya? Yung multo. Madali lang silang tawagin, yung multo? Kung lalaki. Yeah, let's try. You wanna try here or you wanna try there, in the middle? We can do it here. Pero direct, nasanib lang niya ako. Ano? Nasanib. Nasanib. Sumasanib daw sa, Steve, some entities here are possessing. Do you wanna push through? Yeah, we'll be fine. Matapang. Sige. Iwan daw niya kung makalapit sa kanya. Wala pa. Matapang si Kuya Al. Pag ganyan na, Kaya pala nagpresenta siya, may gagawin siyang, Sorry ha, kayo, maniwala kayo, hindi ko kayo pinipigilan. Pero ako hindi naniniwala. Kasi parang may preparasyon na si Kuya na nag-ano sa kanila eh, na may sasanib-sanib na yan eh. Parang alam mo na agad na may sasanib, men. Alan eh. Ang buong akala namin dito ay ibig sabihin ni Kuya Alan ay literal na paglapit pero iba pala ang kanyang ibig sabihin. Panoorin ang susunod na mga pangyayari. Asan yung mic? May isa. Anak ka pala kasi di ka balik kayo kan. Anina laka pala ka sa kalaka mo de kasi ko. Ano? Latin. Anina ka pala. What's going on? Oh no. Si Latin. I'm kind of scared. You speaking in Latin? Latin. Kuya Alan? Anina laka sin.
I think we should go. Okay, maybe we should. Kaya Alan, ano sinabi mo? Hindi ko alam yan. Kung sila lang nandito sa loob ng katawan ko. Wala to. So, paano mo nalaman na, ito isa sa red flag? Gagawin kong guide kasi wala ko alam dyan eh. Di ba? Pero naalala ko one time, nung nire-reactan namin ni Sir Ed Caluwag, yung isang di umano'y nasasaniba ng espiritu. Di ba? Panoorin nyo yun, yung part 2 ng reaction video namin ni Sir Ed Caluwag. May nireakan kami doon na yung tungkol doon sa nasasaniban. Yung, basta someone, na sinasaniban. Ang nangyari kasi doon, ang sabi sa akin ni Sir Ed Caluwag, si Sir Ed Caluwag yung nagsabi, hindi ako kapag sinaniban ka na, totally dapat wala kang alam. Kasi yung katawan mo, possessed yan ng something powerful eh. Dapat hindi mo alam yan. Wala ka dapat alam sa nangyayari. What did you say? Ano sinabi mo? Hindi ko nga alam yan. Kasi sumasanib sa katawan ko lang yan. So, sumanib ngayon sa katawan mo? Pero okay ka lang, alam ang ginagawa mo? Tama yung balahibo ko. Hindi sa akin yan. Oo nga, yung boses kanina buo eh. Oo nga eh. Kahit na, hindi. Kung nasaniban yan, dapat hindi niya alam Nakuha mo yun? Hapon Muslim? Yeah. Okay ka lang, kuya? Ano pakiramdam mo yan? Kasi gusto ko yung may mga Uy, did you hear that? hindi gusto ko pa sa atin yung mga yan. Talagang ikaw, ano mo? Kasi nandito kayo sa katalahiban. Ano kinakain mo, kuya? nga. Pag mayroong mga nanalang lugar, papakita kayo pa lang yung punta doon. Dito. So, Yun. someone possessed him just right now, bro. Nawala na dito sa katawan ko. Narinig nyo naman yung salita nila. Yeah, it was him. Parang kino-confirm niya yung sinabi niya, about Gustomin. Diba? Narinig nyo naman yung salita ko, di ba? Parang kino-confirm niya na kung na-impress sila doon sa ginawa niya. Red flag. Hindi siya nasaniban. For me kayo, kung maniniwala kayo, hindi ko kayo pinipigilan. Pero sa akin, bullshit yun. Yung i-confirm mo pa doon sa nakarinig. Narinig nyo naman yung sinabi, di ba? Gumaganong ka. Dapat hindi mo alam yun eh. Talk earlier. Someone possessed him. And the voice was different. Diba kanina, ibang salita. Di ba? Yun. Ba't aware ka? Nakita, pero nandito sa katawan ko. Kaya pala nagulat ako, ba't ka biglang pumunta dito? Hindi ikaw yung pumunta dito. Ako. Pero biglang... Katawan lang yung okay. Katawan ko ang... Tara, let's go back. Kinikilabutan ako dito. Tara, balik muna tayo kaya doon sa gitna. What's happening? Hindi gumagana bigla yung ni Steve, oh. Yung camera, nasira bigla. Camera? Yung mic, biglang nasira. What happened? Mic lang. Hindi yung camera. Man. Akala ko nagulat ako ano ginagawa mo eh. Akala ko may sinasabi ka. Sabi nyo, tawagin yun na yun. Taemang yan. What happened? Oh wait, I got it to work. Have you recorded the one earlier? I did, yeah. Yeah, let's go back first. I think let's go back first. Tara, kuya. Sa puntong ito ay hindi kami nakakasigurado kung totoo mang may sumanib kay Kuya Alan. Diba? Pero napagdesisyonan namin bumalik sa kadahilanan ng sabi ko sa inyo, nagiging nice lang sila eh. Pero matatalino to mga to, sila Steve Brunin tsaka si... nagiging nice na lang siguro. Kahit ako din nabubulshitan ako eh. Gitna kami ng kawalan na walang signal at para na rin sa kaligtasan namin. Wait lang nag-hypoglay ako, need kong kumain. Bawal kasi akong kumain ngayon, nagpa-opera ako sa ngipin. wait lang. Hindi nyo naman mararamdaman to eh. Kukuha lang ako na makakain. Okay, let's continue. As he's saying that like, possessions happen, Sa and Manila Agassi ko just nabili. asked me, "Are you okay with that, Steve?" I was like, "Yeah, Yeah, we'll be fine." no, he asked me too if possession is okay. Yeah. So I said, no, we're strong. Yeah. And then he immediately went inside in the middle of the bushes. Yep. And then he chanted some Latin words. I don't even know what that means. What the heck? Was that in Latin, guys? Leave a comment down below if that was really I don't Latin. know. Because, dude, the craziest thing is, if that was Latin, how does he know Latin? Yeah. They don't teach that here. Yeah, in the he Philippines. said it wasn't him. He told us it There's no wasn't way him. he knows Hindi, Latin. baka may No, kilala he siya told na us it wasn't him and he albularyo. was possessed. So, whoa. And That's and his crazy. voice was deeper than usual. Yeah. I thought like, what was he saying? We'll just pray after this. Okay. We don't know what his chant means, bro. Yeah.
Kuya Alan, medyo hindi pa rin kami pakakapaniwala sa nangyari kanina. Hindi mo alam yung mga sinabi mo kanina. Hindi ko nga alam yun. Kasi sabi nyo, gusto nyo makausap. Yun na yun. So ginamit yung katawan mo. Di ba narinig nyo? Oo, narinig ko. Nagsabi ka na parang 4 na chant. Akala ko may sinasabi ka lang na kung ano-ano. Kasi pinapatawag mo, tinawag ko. Yun, hindi natin makikita yun. Pero naririnig. Oo, naririnig nyo gamit yung katawan ko. Nangyari na ba to dati? Doon rin banda doon. Katawan mo yung ginagamit. Isa pang kinakaisip namin, Kuya Alan, ano ibig sabihin ng salitang yun? Baka mamaya merong parang chant yun against sa amin or wala. Tingin mo? Kasi ano yan eh. Ano kaya ibig sabihin nun pag... Hindi natin alam kung anong ibig sabihin nila. Basta yung katawan ko gagamitin nila, magsasalita. Mas maganda sana kung nakakaintindi kayo nun ng mga salita. Ang Latin na yun. Sa tingin mo ba kaya safe kami? Safe naman kayo kasi wala namang problema yun sa kanila. Nararamdaman mo na okay naman sa kanila? Now, does the possession Ito, contradicting hindi niya alam yung sinasabi, pero nararamdaman ni Kuya na may yung ibig sabihin. Ang gulo, men. 'Di ba? Hindi mo alam yung sinasabi mo, pero nasasagot mo na safe sila aga si Cheng. Paano mo nalaman kung hindi mo naiintindihan yung sinasabi nila, 'di ba? only happen over there or all around here? Yung pagpo-possess ba sa'yo, doon lang sa mismong place na yun or kahit saan dito? Kahit saan na pag nandyan mayroon ako makita. So kanina may nakita ka? Kailangan mong lalapit. Kanina may nakita ka nung nandun kami? Meron doon? Iba yung katawan ko, iba yung sinasabi ko kasi hindi ako. Ngayon, akong kausap nyo. Oo, kanina hindi ka kausap namin. Kanina hindi ako Kung kausap hindi ikaw yun, paano mo nalaman yung details? Tao yun na galing doon. Kasi sabi nyo, tawagin, tinawag ko. Grabe! My gosh! What? Just saying that again, that earlier he doesn't even know what he's doing because we told him that we want to communicate. Yeah. So he used his body as a tool. Wow, intense. Duduguin ang ilong ko kay Agas. Intense. At nung pagbalik namin ay natuklasan namin na normal lang pala ang mga pagsanib dito sa ghost town na to. Meron talaga ditong pumapasok kasi kayo... Mayroon, kaya lang hindi naman tayo magsasalita kasi wala namang maniniwala sa atin. Ako ko tayo naniniwala ako, nakita ko eh. Pero tayo safe naman to. Ay, wala. Pinapakiusapan lang yan sila. Ano pong pinapakiusapan? Na-experience nyo na rin ba yun, tay? Kasi Nangyari na po ba sa inyo, tay? yung mukha ko, natutulog ako doon, kinanyan. Pero hindi ka natatakot? Hindi ako natakot, sinasabihan ko lang. Bye-bye. Bye-bye! This is crazy. So we're leaving right now. That was the craziest thing. Yeah. This is the guy that got possessed. He's helping us get out of here. Thank you. Thank Kuya. you. Bye-bye! You know what's creepy, Steve? What's up? Before we went to the car, he told us, dahan-dahan, What does that mean? we need to go slowly. Drive slowly? Yeah. Okay. Oh, I don't know what's happening. Yeah, Honestly. I've never seen anything like that happen. This whole entire day took me by surprise because I thought I was just gonna document this ghost town, interview the people living there, and we had a good cause. And for the first time, guys, even though we're exploring at night, this is a ghost town. We're not gonna do this because we wanted to do paranormal investigation, or we're not gonna do a haunted video here because we just want to share the message of what really happened here. Yeah, to those that love seeing our paranormal investigations, this is not going to be one of them. First of all, this place, there's a... For me, capping out lang yun eh. For me alam nyo kung bakit nasabi kong capping out lang yan. Wala kasi kayo nakuhanan dyan ng ng yung talagang paranormal. Kaya ang palusot nyo na lang, I'm so sorry sa mga fans. Hindi ko naman inaaway tong dalawa. Siyempre, diskarte nila yan as YouTuber eh. Pero, huwag niyong sabihin na hindi kayo pumunta dyan para, alam mo yon, para hindi gumawa ng haunted videos o whatever. Diba? Wala lang talaga kayo na-capture dyan. Kaya pinalabas nyo lang kunyari na nandito kami para i-share lang yung diba? family living here. And I really hope that, the project to finish these homes for the survivors. Pero definitely hindi naman empty tong video nyo eh. At least kahit papaano, yung mga napanood na ganyan pala yung nangyari niyan. Of the typhoon, come back here and live here one day. Yeah. So. And then all of a sudden the guy says the place is haunted, and then he sees a lady. Dude, and when he said that possessions happen, I was like, yeah, okay, we're fine, we're good.
Yeah, bro. As he said, we're strong, and all of a sudden the guy started talking. I thought he was talking in Tagalog. He's talking in Latin. He's talking in Latin. The guy doesn't even know Latin. So like, how do you explain something like that? Feeling ko hindi Latin yung language na ginamit eh. Parang ano lang eh. Random words lang. For me ha, kasi alam ko yung, hindi ko naman alam ano, pero familiar ako dun sa, ano eh, mga syllables ng Latin. Tama ba syllables? Or yung tuwang ng Latin. Parang hindi ko na-experience dun eh. And diba ang Latin yung mga paktum, parang ganon. Wala naman ganun eh. Right out of my heart, guys. This is no joke. Yes, ako rin na-witness. This is all real, and I just can't believe what I just saw. No, the scariest part of it is we're in the middle of the forest and in the back part of the... Right, dude, in my head, I was worried. I was like, Yeah, where's he me too. taking us? He's taking us really me far too. away. Yeah, that's why I told you na Anything could happen. let's not push through. Yeah, you're right. I don't know if you noticed, but I don't know, he's He's different. He's different. Well, it's hard for me because When I can't I understand was Tagalog. asking him, he was I was looking at his eyes, and I noticed a change in him too. Yeah. What are you saying? His face during the. Did you record that? Yeah. I didn't really get a close up, but I recorded him. But I don't know how good my audio was because I was far away. I see smoke like. It moved. It moved like he's moving. Oh my! I saw that too, bro. Yeah. That is. Oh, what the heck? I don't know if I want to go in there again. The thing is, like, I asked, does he think they're evil? If they're evil He spirits? said they're not. He says no, but definitely not good for sure. I don't get a good feeling at all. Yeah. So guys, ito yung pinaka rare and hindi ko maintindihan ang interaction na nangyari. May pinoses daw sa harap namin mismo. And honestly, ang iniisip ko ngayon, I'm not sure if it's legit because some stories niya is pwedeng totoo, pwedeng hindi. So medyo na-windang ako and dito tayo sa gitna ng Visayas, malayo sa place namin. So medyo I'm shaking. And the fact that he was leading us deep in the forest, just Kind of sketchy. it was like a hit of some sort. Yeah, really sketchy. So guys, we're gonna go home. I hope you enjoyed this video. I'm so sorry, ano, pero hindi ako convinced dun sa, ano. Parang feeling ko, yung mga salita lang ni Steve Brunin tsaka ni Agassi Ching, parang hina-hype up lang nila yung tao. Para, oy, hindi empty yung video namin. May nangyari talaga. Parang binibig deal lang nila. For me, For me, parang binibig deal lang nila. Hindi ako, ano. Hindi ako yun, ano. Pero kung feeling nyo may talagang malupit na nangyari doon, go ahead, wala namang problema. Pero sa akin, wala. Parang nagpilit lang sila na magkaroon ng something out of nothing. Naintindihan niyo ibig sabihin? So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.